Sister Abby para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Okay. Amen. Good morning po, karimbawat metong. Sige po, palakpakan tayo po yung kaya katamong Ginoo. Hallelujah, Lord. Paratang lapa po. Good morning po. Ngayon pong oras sa iti, tala po din kaya katamong puso, din kaya katamong isip, para po kaya katamong Ginoo. Pasalamatan tayo po, karingegan-ganang kabutihan, nagagawa na po kayong biyeta mo. Bistamat po marami pong, dakal po pagsubok. Daranasan tamo, pero was na po yung ginuya pong kinilos kayong karimbiyeta mo, karim puso tamo. Ala pong imposible, ala pong masakit kayo. Amen po? Amen. Sige po, talakad ta po. Basan tayo po yung salita ng kakatamang Ginoo. Kaniya pong Matthew chapter 2 verses 9 to 11 niya po. Ana po. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagkatapos sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ausang ko na po, brother, and kay Panguna Panlan. Duko tampot manalangin. Hallelujah, 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 Lord. Dakal pong salamat, kaning kayabakan, na nung luka rin, tinipon mo kaming mikakapatad, bag magsamba, at magpasalamat king ganam. Ika po, kaya kang pupuriang Ginoo. Dakal pong salamat, kaya peparamengong iningat mo kami, na kaya pepaburen may kulang, kaya pepaburen may kasakit. Ika po, iminantabi kaya kami dakal salamat, Ginoo. Lord, pag-pray ko po rin kaya kaming kapatid na alapangin kini, mga nanuman po yung karelang gagawan, Ginoo. Pag nakaampo, naingal do Domingo para kaya kaya. Pag-pray ko lang naman, Ginoo, din kapatid ko nga tsunang kini, patuloy yo pong ingatan keng karelang pa biya-biya king aldoldo. Kaya kami pastor, Ginoo, ingatan niya po kayong pamilya. Ika po, igmanin muna kayo bangka nito, tindalan ng ama nung i-absent na kaya kami, Ginoo. Maligwa milang intindihan. Takal mo na pong salamat, Ginoo. Ngayon ang kaorasan ng mga nanong, ikami dinen mo kayong lakas. Dinenan mo kayong tibe, kayong kasalpantayanan. Ewan kayo pepaboren na mag-backslide kami. Salamat po, Ginoo. Pag-pray ko lang naman, Ginoo, dito pong kapatid may mag-backslide. Tagkila nyo pong pasibayo rin karelang puso. Baga nita, Ginoo, pasibayo kaya may lang magsamba ka. Dakal salamat, Ginoo. Ginoo, pag-pray ko lang rin, ang anak mong gabitan mo kayo, gulot na rin pulpito, dening musyos yan, ika po yung manimuro karelo. Tenan mo pong lalong takalo, pamibabato, nung makananong bangka nito, karelang gawon, yan, kaldawan, maging masigasiglo. Makanya naman po, Ginoo, de kami tagapakirandam, dyan kaya pong matnayin balugbog bangka nito, Ginoo.
aga na kami, kaintindihan may manawa, kaya kamburin payabot kaya kami. Takal po, takala salamat, Ginoo. Kaya nga ganang biyaya mo, balo ko iti, Ginoo, ika kaning migkalog kanini. Anya, Ginoo, kaya man dapat magmaragol, nung nanuman tangatyo kaya kami. Huling balo mo, iti kaya kangan. Takal po, takala salamat. Babalik ko nga po, kaya ganang kapurian at kapasalamatan kaya ka, Ginoo. Kaya lagyo na po din kaya kami, Ginoong Jesus. Amen. Amen. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Sige po, pwede po ba nating bigyan ng isang malakas sa palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Ang buwan na ito ay ang huling buwan ng taong ito. Amen po. Kung babalikan po natin yung 11 months na nagdaan, amen, talagang mapapasabi po tayo na salamat, salamat Panginoon, napakabuti mo. Amen. Sa 11 months na nagdaan, ay talagang naranasan po natin ang kanyang pag-iingat. Amen. Ang kanyang walang hanggang kabutihan, ang kanyang walang hanggang katapatan sa atin pong buhay. Amen. Napakarami man pong pagsubok na napagdaanan natin. Salamat sa habag ng ating Panginoon. Tayo'y nananatiling nakatayo sa umagang ito, malakas na malakas, spiritually, physically. Amen. Nananatiling magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya napakaraming dahilan para tayo po ay magpasalamat sa umagang ito. Sabi nga po dito sa awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen po. Kaya sa umagang ito, ibigay po natin yung pinaka-the best na pasasalamat po natin, ang buong puso na pagpuri at pagsamba natin sa Panginoon. Sige po, Common Church, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Yes, so God, hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ikaw ay malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya Sa piling mo. Purihin ka, buhay
Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, at buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord God, hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, salamat. Salamat, Panginoon. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay na kasama ka namin, Panginoon. Walang hanggang ka naming pasasalamatan, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, church. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We invite your holy presence, Panginoon, sa oras na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa amin pong gawain, sa amin pong pag-aawitan, sa oras na ito, Panginoon. Lord, naririto kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Hayaan mong patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin mo kami upang ganoon, Panginoon, kami ay malinis at malayang haharap sa inyo pong harapan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Iparanas mo ang iyong pagpapagaling sa umagang ito, Panginoon. Lord, kami katagpuin mo sa mga oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Lord, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba
narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Arigato. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, so God, dakilang yung pangalan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Hallelujah. Yes, so God, tunay nga, Panginoon, na walang hanggan ang iyong biyaya. Walang hanggan ang iyong pag-ibig. Walang hanggan ang iyong kabutihan, Panginoon. Kaya kaming mga anak mo naririto, Panginoon, walang hanggan ka naming pupurihin. Walang hanggan ka naming sasambahin sa umagang ito, hindi lamang sa umagang ito, kundi sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you. We lift your name on high, O Lord. Hallelujah. Kung ika'y maranasan, pagkilos mo ay aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Kung ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaan.
kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo ay aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. So God, hallelujah. Walang hanggan ka naming pupurihin, Panginoon. We worship you. Hallelujah. Patuloy ka naming itataas, Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Pa. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah. Karapat dapat kang itaas ng iyong mga anak, Panginoon. Come on, church. Patuloy mong sambitin ang iyong pasasalamat. Patuloy mong sambitin ang iyong papuri sa oras na ito. Hallelujah. Wala kaming ibang ninanais sa umagang ito, Panginoon, kundi ang purihin at sambahin ka, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Tunay na wala ng pinakamainam na lugar sa mundong ito, Panginoon, kundi sa kanlungan mo, kundi sa presensya mo, Panginoon. Sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng kaguluhan, kalungkutan, mga pagsubok, Panginoon. Tunay na sa iyo lamang po namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan sa amin pong buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Walang hanggan ang iyong biyaya. Walang hanggan ang iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Kaya marapat dapat ka, Panginoon, na itaas. Marapat dapat kang parangalan sa amin pong buhay sa umagang ito, Panginoon. Lord, patuloy naming panalangin, Panginoon, na palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hawakan mo ang amin pong buhay, Panginoon, upang kami ay hindi malayo sa iyong presensya, Panginoon. Lord, patuloy naming panalangin sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na naisin
ng aming mga puso, Panginoon, na magpuri, ang magpasalamat at itaas ang pangalan mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na naisin ng aming mga puso na patuloy na kami ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Wala kaming maibabalik, Panginoon, kundi ang aming buhay na sumasamba sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Walang hanggan ka naming pupurihin. Hanggat kami malakas na malakas, Panginoon. Hanggat kami humihinga. Walang hanggan ka naming pupurihin, Panginoon. Walang hanggan ka naming sasambahin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Sabi nga po sa lyrics ng awitin, ang mga kamay na ito ay patuloy na itataas upang purihin ka, Panginoon. Ang mga labi na ito, Panginoon, ay patuloy na aawit at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong pagpapala sa lugar na ito, Panginoon. Sa pagpapatuloy ng aming gawain, patuloy na manahan ng iyong presensya hanggang sa kami matapos, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami lalabas na hindi po namin bitbit ang iyong mga biyaya na inyong inihanda sa umagang ito. Lord, maraming salamat. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli po isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mayapaba po. Kumusta po kayo? At Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, ilang araw na lamang po ay Pasko na. Okay, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng Christmas? Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng Christmas? Ang Christmas po ay dalawang pinagsamang salita. Baka ngayon lang po nyo alam ito. Ang Christmas ay dalawang salitang pinagsama. Christ, hinati. Yung pangalawa po ay Mass. No? Christmas. Ibig sabihin po ay pagsamba po kay Kristo. Amen po. Yun po ang ibig sabihin ng Pasko. Pagsamba kay Kristo. Amen? Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatid po natin, sa mga anak po natin na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa ating music team at sa bawat isa, sa mga technical, sa sound system, and even po sa ating pong, siyempre po sa video po natin, na mapapansin po ninyo, yung video po natin ngayon ay medyo maganda-ganda po. At ma-appreciate po natin yan lalo kapag manunood po tayo doon po sa, kung gusto po nating i-replay, yung ating pong live sa YouTube, na kung saan po, lagi pong ipinupost po ito ni Brother Jonathan at napapanood po sa YouTube. At ma-appreciate mo po. Pastor, anong dahilan? Bakit nasasabi po ninyo na maganda? Na, alam po niya, yun po si Brother Jonathan po, patuloy po na gumagawa ng paraan po para ma-upgrade po yung ating pong, yung kung paano po yung pinapanood po natin. Ayan po, mayroong camera ngayon na binili po ng ating kapatid at medyo, sabi ko nga, bisa ko rin magkaroon ng ganyan na bro, bisa ko mag-vlog. Joke lang po. Pero kung mayroon, bakit naman hindi?
Salamat po sa mga kapatid po natin na nag-e-effort po. Sabi ko nga, nung nakaraang linggo, pinipilit ko nga tinatanong, magkano yan? Medyo tikom siya na ayaw niyang pabanggit. Naalala po ninyo yung binanggit ko nitong mga nakaraang linggo. No, before, kwento ko lang ng konti before sa message. Sabi ko nga, alisin na natin yung mga kaisipan na kapag ka tayo nagkaloob, lihim na lihim tayo. Ako po, gusto ko tanggihan na po yun. No, gusto kong sabihin po sa inyo, tanggihan na po natin yun. Ano po? Ano naman ang reason mo, Pastor? Bakit gusto mo na sabihin na yung mga nagkakaloob? Opo, para mayroong pamarisan. Di ba? Mayroong pamarisan. At nasabi ko na nga na ang dapat lamang pong itama po doon ay yung pong motibo mo na nagkakaloob. Abay, ngayon pa lang po, kung ang motibo mo sa pagkakaloob mo ay para lamang matanyag ka, dinidiscourage na kita sa pagkakaloob mo. Huwag ka na magkaloob kasi hindi ka rin mabibless. Apo. Yun lang pong dapat. Itama lang natin yung motibo natin sa pagkakaloob natin sa Panginoon. That's it. Di ba? Ang Diyos po ang magpala. At saka mapagpala naman din ang iba. Di ba? Mahamon din, upang sa ganoon po, mahamon din yung iba. Abay, grabe pala yung kanyang ipinagkaloob. Di ba? Hindi, kapag ka nalalaman natin yung mga bagay na ganoon, nahahamon din po tayo. Amen po? Amen po ba? Parang ayaw ninyo. Amen. So, yan. Salamat po sa mga kapipunan. Hindi ko na po dapat ulitin. Yan, mga malalamig natin na mga gamit. Ito, mga speaker natin, mga upuan natin. Ano po? Alam na po ba natin kung sinong nagkaloob ng mga upuan natin? Mga speaker natin, mga natin? Ano po? Sa kagandahang loob po yan, ni na Brother Endring at ni Brother Edward. No? Ayan, yung speaker po natin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Apo, mga upuan natin. Apo. So, yan, mga aircon natin. Sabi ko nga, yung kabataan natin, nagbigay din. Siyempre, paring Alex. Saka marami pang iba. Gonzal Dennis, yan, mga aircon natin dyan. At marami pa pong iba. Ano pa ba? Baka may nakalimutan po ako, pero may nakalimutan po ako. I-bless kayo ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga, yung motibo lang naman po eh. Amen. Ngayong Pasko po, isang linggo na lang, Pasko na. So isingit ko na rin po ito. Ano po? Muli ko pong babanggitin, regular service po yung ating pong natin ngayon, pananambahan. Wala na po tayong pagsamba sa madaling araw po ng linggo. Kasi nga po, madaling araw po ng Lunes. Kasi nga po, magkadikit po siya. So, maawa kayo sa amin kung ilagay natin ng Lunes po yon, abay mapupuyat po kami. Kasi mag-o-order kayo sigurado. So, for the first time po kami ngayon ay hindi na po magluluto. Magluluto man po kami ay, alam naman po ninyo, karagdagan din po, pang netubena, ika nga. Ganun, for the first time po, po kami magluto ngayong Pasko. Ano po, malambat na pong panahon. Ayaw ko na po na mangyari po yung isang umaga, tinatawagan ako ni tumawag ka nita? Kasi, si Ma'am Aileen. Nakuha niyo Ma'am Aileen? Pastor, sabi niya, alas 5 na. Ngayon po, okay, praise God. Salamat po sa Panginoon.
So, 2 linggo na lamang po, isang linggo na lang, Pasko na. So, sana po sa darating na linggo, ah, dumating po tayong lahat para sama-sama po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen! Muli po, salamat po sa mga kapatid na patuloy na nagkakaloob sa gawain po ng ating pong Panginoon. Ang ating pong topic ngayong umagang ito ay very familiar at syempre po nakaugnay po ito sa reason ng panahon patungkol po sa Pasko. Sinabi ko nga sa prayer meetings, is ang topic na ganito ay panahon lang, ano po, sa tuwing ganito lang na panahon. At sa pandama ko po bilang tagapagturo, mangangaral po ng salita ng Panginoon, nabibitin po ako. Ano po? Na kasi 3 weeks lang ngayon, ano ha? 3, 7, nasa yung first Sunday, 1 yata, tapos 7, 10, parang 3 lang ano. Then sa last sa 24 ano po. Kaya minamabuti po natin na ang topic po natin ay patungkol nga sa Pasko at siyempre kapag sinabing Pasko, ito po yung kapanganakan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong topic ngayong umaga ay ito po, mga handog para sa Diyos na nagkatawang tao. Inulit ko po, mga handog para sa Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, mayroon na po ba tayong naiisip na handog para po sa ating pong Panginoong Jesucristo? Kung wala pa, maganda po siguro na mag-isip-isip na po tayo. Matthew chapter 2 verse 9 hanggang pong 11, mabilis po lamang na babasahin po natin ito. Ang sabi po ng talata, at lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gay na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa. At sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala po sa mga talata na ating pong nabasa. Let us pray, Father God. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, Father God, na inyo kaming pangunahan sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. O banal na Espiritu, kumilos ka sa amin at dalahin po namin na bigyan po ninyo kami ng kapayapaan at kagalakan habang pinagbubulay-bulayan namin ang iyong salita. Lord, kami ay magkaroon ng lakas na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng salita mo na may papahayag. Inspirasyon sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. So, ang ating pong talata na binasa, mga talata, ay makikita natin dito yung mga personal involved, no po? Yung mga pantas na dumalaw po sa ating pong Panginoong Jesucristo. At alam na alam po natin, sa pangaral po natin, sa patungkol po sa mga talatang ito, ay hindi po ito, ang pagbisitang ito ng mga pantas upang magbigay regalo sa ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi po nangyari sa panahong maikli lamang. Binanggit ko nga sa gawain sa prayer meeting, hindi po ito katulad ng limbawa, yung nabalitaan nila na naipanganak ang ating pong Panginoong Jesucristo, linggo, ngayon, bukas po ang mga pantas, nandun sila. Nandun na sila na nagbibisita sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po ganoon. Ano po? Sabi ko nga, ang pagtatagpo ng batang ang Panginoong Yesus at ng mga pantas, sabi ko,
maano rin po kayo doon sa salitang mga maramihan po ito. At maaaring po higit po sa 3. Ano ha? Ano na kasing sinasabi ko? Black ako. Yun, nung bumisita po sila, mga pantas, ay nakita nila ang Panginoong Hesus. Ano po? At ang pagbisita na ito ay hindi po nung mabalitaan nila na ipinanganak siya ay nakapagbisita na sila kaagad, nandun na sila kaagad. Ito ay mahabang panahon ng paglalakbay. Ano po? At sinasabi nga sa pag-aaral na ang paglalakbay na ito upang bisitahin ang ating pong Panginoong Jesucristo, upang sambahin at parangalan, handugan, ay nagsanhi po ng yung cost po ay napakalaki pong halaga. Ano po? Ganun pa man, ay hindi po ito inalintana ng mga pantas na ito. Hinanap nila ang ating pong Panginoong Jesucristo. At ipinagpapalagay ko po na yung bituin na kanilang nakita sa silangan ay hindi siya yung nanatili na nakikita nila. Hindi po nanatili. Kasi binanggit po ng aklat din ng Mateo na nakita nung at lumakad naman ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talatang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kiraunan ng bata. Parang kasi dumating yung punto na yung mga pantas nagtanong sila kay Herodes. May ngutang na po. At nung dumating na yung punto na ang mga pantas ay makarating na sa kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo, at siyempre po kasama po si Maria at ni Jose, pumasok po sila sa bahay, nakita nila ang bata. Take note mga kapatid, bata ang ginamit kong termino po dito. Doon sa mga salin ay may mga salin po na bumabanggit din po ng sanggol. May mga salin na ganoon. Pero mas nangingibabaw po yung pong translation na bata, sapagkat noong ipinapatay nga po ni Herodes ang mga bata at that time, pinapatay niya yung mga may edad na 2 taon pababa. Mapapansin po niyo. So, ang sabi po, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Gusto ko po magpaalaala po sa mga talatang ito patungkol po sa isang mabigat at sabi ko po, matuwid na pagsamba, doktrina. Ano po? Sabi ko nga, doktrina. Ang sabi po, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Alam po ninyo, binabanggit ko po dito na ang mga pantas na ito ay hindi lamang sila tinawag ng mga pantas dahil sa nakita nila, napaghalata nila na isinilang na ang Kristo, ang Panginoong Jesucristo, ang manunubos, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Sila po ay tinawag ng mga pantas sapagkat marunong silang sumamba. Mahusay silang sumamba. Bakit?
ang sabi po ng binasa po natin, ulitin natin, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Sabi ko, doktrina. Tanungin po natin, bakit hindi kaya si Maria ang sinamba? Di ba? Kikita ninyo yung punto? Mahusay sila. Sapagkat ang tunay na tagapagligtas, manunubos, hindi po si Maria, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Yung bata po na Jesus ang niluhuran po ng mga pantas at binigyan ng regalo, hindi po si Maria. So, mayroon tayong natutunan po doon. So, alam po natin yung mga regalo na ipinagkaloob, binuksan nila ang kanilang mga sisidlan, inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Binanggit po yung tatlo na regalo, yung ginto, kamanyang at mira. At dito naman, mga kapatid, ipinagpapalagay, gamitin ko po yung salitang ipinagpapalagay, na tatlo po yung, sabi ng iba, hari, no, na dumalaw sa Panginoon Jesucristo. Pero alam po ninyo, sa Biblia, wala pong hari na binabanggit na dumalaw sa Panginoon. Ang binabanggit po, mga pantas. No? Gaanin po natin yung salitang pantas. Anong ibig sabihin ng pantas? Yung mas magaan? Mga marunong, bihasa. Kasi nga napaghalata nila na ang Panginoong Jesucristo ay isinilang na. At ito naman po, naniniwala po ako na ito po yung naging basihan. Ano po? Ipinagpapalagay ko po na dito po natin nakuha. Ito po yung binabanggit ko kanina. Actually po, hindi po itong mga pantas ang nagpauna po nito. Ang Diyos at Ama. Ipinagkaloob niya, nagregalo siya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pumapangalawa po dito, ang mga pantas. Nagbigay sila ng regalo at ipinakita nila ang kanilang regalo. Ginto, kamanyang at mira. At inabanggit ko na nga po kanina, bangka nito ating pamarisan. Ano po? Ang huhusay po yung kanila pong regalo. Kaya naman po, alam po ninyo itong pagre-regalo na ito tuwing sumasapit po ang Christmas. Christmas. Ano po? Ang mga tao po nagre-regalo. Ano po? Pero ito, pakinggan po ninyo ito. Totoo ba? Pastor, ano yung totoo na sinasabi po ninyo? Totoo po ba na hindi kumpleto ang Pasko kung walang regalo? Hello? Totoo ba na kapag Pasko walang regalo, hindi masaya? May paisip kayo no po. Alam po niyo mga kapatid, katulad ng pinagpauna ko na po kanina, ang Pasko ay tungkol sa pagre-regalo ng Diyos ng kanyang sarili. Ano po? Bilang handog sa tao para sa ating kaligtasan. Alam po ninyo, ito palagi ko pong binabanggit ito, ang Pasko po natin dito sa Pilipinas ay nagsisimula po ng September. Ano po? At dahil maaga po ang Pasko natin, kaiba po, ibang-iba sa maraming mga bansa. Ang Pasko po natin, gustong-gusto po yan ng mga malls, ng mga SM, ng mga department stores, etc. Kasi po, ito po yung pagkakataon po ng mga tao ay namimili o bumibili. Siyempre po, mas maraming bumibili, namimili, mas maraming kita. At siyempre po, kung mas maraming kita, ayun, maraming pera.
Ang dahilan po, nakasentro ang isip at paningin ng mga tao sa regalo, sa halip na sa ating pong Panginoong Jesucristo. Napapansin po ba natin yon? Kapag sumasapit po ang Pasko, ang iniisip po ng karamihan, hindi naman po lahat, ano po, inisip po nila, ano kaya matatanggap ko ngayong Pasko? Ano kaya niregalo nila sa akin ngayong Pasko? Naalala ko tuloy ang isang pangyayari sa isang birthday party. Dahil po sa sobrang dami po ng handa, ang mga bisita po agad-agad kumain, masaya, nagkakantahan. Alam naman po yung ugali natin ngayon. Kapag ka may birthday, nakakita na pa po ba tayo ng may birthday, walang karaoke, walang video okay? Lagi, ano? Masaya. Minsan po nakakalungkot, nakakalimutan na batiin o ipanalangin man lamang sana yung nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang tanong po natin dito, bago po tayo pumunta po sa unang punto po natin, nangyayari din po ba ito sa ating Panginoong Jesucristo? Opo. Opo. Nangyayari din po ito sa tuwing sumasapit po ang kapanganakan. So, pahintulutan na po ninyo ako, nabanggitin ko na po yung kapanganakan. Alam naman po natin na talagang, hindi naman talaga December 25, yung talagang actual talaga na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Binabanggit ko lamang po, ginawa lang po yon to, yung tayo po yung nagkakaisa, tawag nito, tayo po yung nagsiselebrate ng Christmas, December 25, sa pag-alaala o paniniwala na mayroong Kristong ipinanganak. Di ba? Mayroon pong sama-samang pagdiriwang ang mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. December 25. Ano po? Kinikilala po natin, ipinanganak ang Mesias, ang Tagapagligtas. Alam po ninyo, nakakalungkot po, isa po ang nakakalungkot na pangyayari. Sabi ko nga kanina, marami pong mga tao nakapokus doon sa kung ano ang kanilang matatanggap pagsapit ng Pasko. Ang sabi ko sa aking kudigo, aminin man ng iba o hindi, marami ang hindi nakakaalaala sa Diyos tuwing Pasko. Marami nakakaalala. Nandoon sa, ang kanyang isip ay nandoon sa dapat mayroon akong regalong ganyan. Mga kabataan, nandito ngayon. Tang. Hindi naman po masama. Ano po? Na mayroong regalo. Actually po, nung araw po, ugali po, kultura po natin talaga, yan. Ano po? Lalo na po dito sa Pampanga, napansin ko po yon. Sa tuwing Pasko po, ang mga bata, ano po, may mga bagong damit, may bagong sapatos, di ba? May bagong pantalon. Yan ang ano. At sama-sama pong pupunta sa simbahan. Di ba napansin po ninyo yan? Ano po? Kailangan may bagong kasuotan. Sa ating pong pagpapasimula, sa wakas nagpasimula na tayo. Ang mga pantas noong nakarating na sila sa Bethlehem, nakita nila ang bata, ang Panginoong Yesus, ang hari, at sinamba nila. Mga kapatid, ito po yung ating unang punto. Ano po? Nakita nila ang bata, ang Panginoong Yesus, ang hari, at sinamba nila. Isa pong malaking karangalan na makapagpuri, makasamba sa Panginoon
sa tuwing sasapit po ang Pasko. Ano po? Kaya nga po, sinabi ko po dito sa kudigo ko, sa Pasko po, ito, hindi man doon sa eksaktong yung Pasko po na kung saan ipagdiriwang po natin yung araw na pagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, punta po tayo sa church. Katagpuin natin ang Panginoon at siyempre po, sambahin po natin siya. Para po sa mga pantas, sa mga marunong na taong ito ay pambihirang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Yung masamba po nila ang ating pong Panginoong Jesucristo. Christmas, muli ko pong babanggitin, ito po ay misa o pagsamba sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung may pinakadakilang handog na maaari nating ipagkaloob sa Diyos, mga kapatid, ito po yung ating pong pagsamba. Amen? Ito po yung ating pong pagsamba. Yung pagsapit po ng Pasko. Minsan po, nababanggit ko nga, kapag ka sumasapit po yung Pasko na yon, yung gitna ng gabi, alas 12, 25 na. Yung ugali po ng mga Ilocano, naghahanda po ang magulang din, tapos doon po, nagsasalo-salo mga magulang. Ewan ko po noon kung ang mga magulang ko nananalangin sila. Hindi ko na po matandaan kung anong ginagawa, kung nagpapasalamat ba sila o ano. Sa inyo po, sa kultura natin dito, bago kumain ba, nagpapasalamat? Pero ang po rin ang tama po doon, kung ginagawa po natin, sana po yung kasi hindi nawawala yun yung pagkain. Minsan, ang ugali natin dito, ang daming barbecue, etc., etc. Kainan talaga. Pero napansin po ba ninyo na yung manalangin man lamang, magsalamat man lamang, may gumagawa ba? Ginagawa po ba natin ito? O nakapokus lamang doon sa barbecue? Opo, ay kung minsan, alam po ninyo, sa akin, siguro po, maganda po na maitama po ito. Kaya tama po yung binanggit po natin Sometimes po, nakapokus po doon sa material na bagay. Yung birthday celebrant, nakakalimutan. Kung minsan, malungkot tayo Walang handa. Pero yung pinaghahandaan, nakalimutan. Wala ka sa kondisyon. Hindi man naalalang pasalamatan o sabihin, Panginoon, happy birthday. Di ba? So inuulit ko po, ang pinakadakilang handog na maaari nating ipagkaloob sa Diyos o sa ating pong Panginoong Jesucristo ngayong Pasko ay yung pong siya sambahin. Sambahin natin siya, kapatid. Siguro po, baka pwede nating umpisan ito ngayong Pasko. No? Bago tayo nakain, sa maraming handa, siguro po maganda na pinangungunahan po ng tatay yung pong pananalangin. At kung hindi man masyadong bihasa si tatay na manalangin, si nanay ang manalangin. No, kung hindi man gaano bihasang manalangin din si nanay, yung anak manalangin, manguna. Oy, bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Sumamba muna tayo. In a simple prayer, mga kapatid, alam po ninyo, yung maalaalaman po natin, Lord, ikaw ang dahilan, ikaw ang reason ng panahon. Kaya kami mayroon nito, dahil ipinanganak ka. Hindi ba? Kung wala pang Kristong na ipanganak, mayroon ba tayong siniselebrate? Siyempre wala.
Kaya dapat lamang po magpasalamat po tayo. So, yun po. Ang mga pantas ay sa kanila, isa pong pambihirang pagkakataon. Yung nasa harap po nila ang Panginoong Jesucristo at sila po'y makasamba. At hindi po nila ito sinayang. Talagang sumamba po sila. At ipinakita po, ayon po sa ating mga talatang binasa nila, yung kanila pong ekspresyon, ano po? Sila po ay naluhod. Lumuhod po sila. Tignan po ninyo yung niluhuran po nila. Yung isang bata. Di ba? At yung nga, nagbigay po sila ng regalo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, noong makarating na sila sa Bethlehem, sila ay naghandog ng ginto, kamanyang at mira. Ano po? Sila po ay naghandog. Paulit-ulit po natin ito. Pero nais ko pong himayin po natin, una po yung ginto. Kasi alam po ninyo, makahulugan po ang mga ito eh. Itong mga regalo na ipinagkaloob nila sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano bang relasyon nito? Ang ginto, ano bang ibig sabihin nito? Bilang regalo po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ginto po, pansinin po ninyo ng mabuti mga kapatid, ang ginto ay regalo ng pagkilala sa isang hari. Nung araw po, kapag iniregalo po ang ginto sa mga hari lamang. Sa mga hari lamang. Mga kilala. So, sa akin ko digo, may maraming hari noon at ngayon. Opo, mayroon pang mga hari ngayon. Hari ng Britanya. Pero, isa lang ang hari ng kalangitan na bumaba sa lupa at ito ay nauunawaan ng mga pantas. At karangalan para sa isang tulad nila ang makapaglingkod sa Panginoon. Sino pong nagbasa sa inyo sa ating pong reading kanina? Saan kasi yung teksto po natin kanina? Tawag nito, yung ating pong chapter. Nasa chapter, ano na kasi tayo? Hindi na yata kayo nagbubuklat Chapter 18. Chapter 18 po tayo. At alam po ba ninyo yung verse 36 and 38 ng ano po natin, binabanggit po dyan. Yung kindly kapatid, kung pwede mong lang ito, hindi ko na ipasa sa iyo. Pero kung kaya kapatid, yung verse nga ng John chapter 18, verse 36 to 37, kung kaya lang kapatid. Ipinapakita po dyan, ito, sumagot si Jesus, ang kaharian ko. Kailan nangyari ito? Nung tinatanong po siya ni Herodes. Ano Pilato? Sorry po. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin nga ay magipagbaka upang ako'y huwag may bigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. And yung 37, binabanggit din, at muli niyang idinidiin, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanlibutan. Kaya po hindi po tayo nagkakamali kapag binabanggit po natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po siya Diyos, He is a King. No? At siyempre, kapag binabanggit natin ito, ginagamit natin yung King of Kings. No po? Kasi may mga hari, pero siya yung hari ng mga hari. No? So, karapat-dapat lamang na handugan ng regalo ang ating pong Panginoong bilang pasasalamat. Alam po niyo, mayroong nga isang patutuwi. May isa daw Kristiyano na pinagpala ng Panginoon. No? Tayo po ba ay pinagpapala ng Panginoon? May isang Kristiyano daw na pinagpala ng Panginoon. At ito ay nagkaloob ng malaking regalo. Malaking halaga sa gawain. Ibig sabihin po, nag-donate. Parang ganon. So, ang
malungkot lamang po dito, yung asawa po niya, hindi siya Kristiyano. Abay, nagreklamo po yung babae. Kinumpurta yung asawa. Ay, donate ka ng donate sa gawain. Ano bang mapapalang mo dyan? Nagre-reklamo po siya. Pero alam po nyo, magiliw na sumagot po yung asawang Kristiyano. Sabi niya, sweetheart, ano bang tawag natin sa mga asawa po natin? Mapalad po yung Kristiyano ito, no? Ano yung lalaki, unang ano. Sabi daw, sweetheart, love, darling. Sa Diyos, galing ang lahat ng blessing natin na tinatanggap. No? Ang ipinagkaloob ko ay pasasalamat natin sa Diyos. At kung tutusin, sabi nga po ng Kristiyano, ng tatay, kulang pa yun. No? Sa totoo lamang po, sa mga ipinagkakaloob po natin sa ating pong Panginoon. Kung minsan may mga hindi nakakaunawa, subukan na po ba natin yon? Kung nagkaloob po natin, parang minsan, parang nanghihinayang. Pero alam po ninyo, sa katotohanan po, sarili nating buhay, kahit ibigay natin yan sa Panginoon, kulang pa. Amen. Sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Ang pagkakaloob ay pasasalamat sa Diyos na hari ng ating buhay, ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Pangalawa po, binigyan siya ng mga pantas. Binigyan ang ating Panginoong Jesucristo ng tinatawag na insenso. Ano po ba itong insenso na ito? Ang insenso po, ito ay para po sa mga pari. Ito po ay para sa mga pari. Ano po? Ito ay gamit ng mga pari, unang mga taong namamagitan sa Diyos at tao. Ano ito pong insenso po? Ito regalo. Iniregalo po nila. Isa po sa mga iniregalo. Ang Panginoong Jesus, ang ating tagapamagitan sa Diyos, siya ay gumawa ng daan patungo sa Diyos. Opo. Ginawa ba ito ng ating Panginoon? Opo. And actually, John chapter 14 verse 6, sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nakasulat din po ito sa English. Jesus said, to Him I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father but by me. Ginawa niya pong dalan kay katamong Ginoong Jesucristo. Hebrew chapter 7 verse 26, nararapat lamang na magkaroon tayo ng ganitong punong pari. Sino po ang tinutukoy dito? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Banal, walang dungis, hindi mahuhulog sa tukso, hindi nakikiayon sa makasalanan at itinaas sa kataas-taasang kalangitan. Yan po ang ating pong Panginoon. Sa pagkilala natin sa Panginoong Hesus bilang saserdote o pare, makakalapit tayo sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan niya. Magkakamit tayo ng kapatawaran at kaligtasan. Okay. Pangatlo na regalo na ipinagkaloob ng mga pantas ay yung pong mira. Okay. Ano po itong mira na ipinagkaloob sa ating pong Panginoon Jesucristo? Ang mira po, ito ay isang uri ng pabango. Mabangluya po ini. Mira. Kaya lamang, ayon po sa mga pag-aaral po, kapag sinabi po na mira, ito ay pabango sa patay. Ito ay pabango. Ito ay ginagamit po para sa patay, yung mira. At sa mga pagsasaliksik po, ginagamit din po ito, doon sa tinatawag na pambalsamo sa bangkay. Ano po? Alam po ninyo, mga kapatid, sanggol pa lamang po, o bata pa lang ang ating Panginoon,
ay naroon na sa kanyang higaan ang anino ng kanyang kamatayan. Naalala rin niyo yung kanta na, yung Above All? Ha? Siya po ay dumating upang mamatay. Oh, grabe ano? Yung plano ng kanyang buhay, isilang para mamatay, para po sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Maliit pa lamang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbabanta na sa Kanya ang kamatayan. Ang kanyang kamatayan, ito naman po yung maganda. Ang kanyang kamatayan ay katubusan po sa marami. Amen. At kasama na po tayo doon. Nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Ang regalong handog ay pawang tumutukoy sa pagkilala ng mga pantas kay Jesus. Ano po? Ano po yung una? Ginto, pagkilala bilang hari. Ano po? Yung kamanyang, no? Pagkilala po sa kanya bilang tagapamagitan. Ha? Tagapamagitan. Ang Panginoong Jesucristo po ang tagapamagitan at wala na pong iba sa Diyos at sa Ama. Huwag tayong maniwala doon po sa mga ating pong panalangin makanyan eh. Paano kasi yung pagkakasabi? O Ginoong parang pamagitan mo kami. Ganoon baga? Hindi ko na po masyadong nakalimutan ko na. Yung pangatlo po ay, yun nga po, mira. Yun po yung ginagamit, yung paghahanda sa Kanya, doon sa Kanyang kamatayan, na kung saan ay magsasanhi ito ng katubusan ng lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Tayo po ba'y sumasampalataya sa Panginoon? Itinatanong pa ba yan, Pastor? Praise God. Salamat po sa pribilehiyo, sa blessings na yan na pinagkaloob sa atin. Because tayo po yung nanampalataya sa Panginoon. Kabilang po tayo doon sa pagkakalooban niya ng kaligtasan, magmamana ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. And last but not the least, totoo ba yung relo po natin? Totoo po yun? Ito na po tayo, dito na tayo magwawakas. Parang totoo naman, ano po. Sila ay sumamba. Hello, nandyan pa po ba tayo? Biduang palapakan natin ang Panginoon. Okay. Sila ay sumamba, ang mga hari, ano po? Ang mga pantas. Sila ay sumamba, sila ay naghandog, sila ay patuloy na sumusunod sa paggabay ng Diyos. Bakit po natin nabanggit ito? Ulitin ko po. Sila ay sumamba, sila ay naghandog, sila ay patuloy na sumusunod sa paggabay ng Panginoon. May tatlong bagay po ng magpapatatag, yung para tumatag po ang panampalataya ng isang Kristiyano po sa Diyos. Ano po yun? Yun po yung relasyon. Ano po? At tatlo po ito, ano po, yung pong pagsamba, paghandog, at pagsunod. Mga kapatid ko, sa tatlong ito na binanggit ko, ano po, ngayong Pasko, mahalaga po na tayo po ay sumamba. Napakahalaga po na tayo po ay maghandog. At napakahalaga din na tayo po ay sumunod. Tanungin po muna natin itong mga bagay na ito before we close. Ano po? Pagsamba. Ano po? Siyempre ito, sumasamba po tayo. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Tayo po ay nag-worship, nagpupuri sa Panginoon. So, way of pagsamba po yan. Paghandog. Maaring tanungin po ninyo, actually lagi kong binabanggit na po ito tuwing sumasapit po ang Pasko. Paghandog, maaring tanungin po ninyo ako, Pastor, paano ko handugan ng Panginoon? Wala nga eh. Wala nga, paano ko handugan ng Panginoon? Ulitin ko pong banggitin, kapag tayo po ay nagbigay
sa ating kapwa. Ano po? Ito sa kaisipang pong Pasko, ano? Tayo po'y nagre-regalo. Christmas na kumukonekta sa ating pong Panginoon. Naalala po ba ninyo yung binanggit ng kanyang salita? Anuman ang ginawa mo sa iba, sa akin ninyo, ito ginawa. Amen? Pero kaya, pwede pala yun? Yun po pala. Pwede pala nating regaluhan ang ating pong Panginoong Jesucristo through sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak po natin. Baka mayroon tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na napapansin po natin, sadyang kailangan niya ng tulong. Baka mayroon tayong mga kakilala na baka yung wala man lang pang noche buena o pang buena noche. Dalawa yan, ano? Noche buena at saka buena noche. Baka mayroong mga ganoon. Sumusobra. Tayo. Kung minsan nga may nasisira pa. May naiiwan. Baka pwede kang magregalo. No? At sana po, sa pagregalo din po natin, maging mahusay po tayo na tagapagregalo. Ulitin ko po ito. Maging mahusay po tayo na tagapagregalo, tagapagbigay ng regalo. Paano tayo maging mahusay na tagapagregalo? At siyempre, halimbawa po, tayo po ay gusto po natin magregalo ng damit. Gusto natin magregalo ng pantalon, sapatos, at iba pa. Kung pinag-uusapan po ang sapatos, dapat po, ang mahusay po nagre-regalo ng sapatos, inaalam mo dapat ang ano ang size ng nireregaluhan mo. Bakit? Baka naman nagregalo ka, size 10 o size 12. Niregaluhan mo, size 9 lang yung paa niya. Paano niya magagamit? So, hindi rin maging kapakipakinabang sa kanya. Di ba? Nagigit po ninyo yung point? Nagregalo ka ng pantalon, yung niregaluhan mo, size 30 lang pala. Nagbigay ka naman, size 38. Tapos magreklamo ka ngayon, bakit kaya hindi niya sinusuot yung nireregalo ko sa kanya? Yun po ang ibig kong sabihin. So, siyempre po, yung sinabi ko pang huli, pagsunod. Mga kapatid ko, alisin po natin ang pagsunod at mawawalan ng kabuluhan ang pagsamba at paghandog. Opo, totoo po yun. Kaya dapat po, sa celebration po natin sa Paskong ito, huwag nating mawawalain ang isa man dito, yung pagsamba, paghandog at pagsunod. Yung mga pantas po, ay patuloy silang sumunod sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, sila'y pinagpala. Amen? Ano po yung halimbawa, Pastor, na yung mga pantas sa ating pong pagtatapos ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon? Sila po, nung makasamba na sila sa ating pong Panginoon, minuli lang, uwi na sila. Ngayon, ang nangyari po, kinausap sila ng Panginoon. Huwag na kayong pupunta kay Herodes na ibig sabihin, wag na silang, yung salitang Kapampang, sasalangi. Muli na kayo muli na kayo. Wag na kayong pupunta kay Herodes. Sumunod sila, hindi. Sumunod sila. Baka po kung sinalangil, mintala pa kay Herodes, mapalyaring baka metel, pinapatay sila. Minuli nila. Sa atin din, sa pagsamba natin, darating linggo, doon natin celebrate na po yung Christmas natin. Parang pinakapasko na po natin, magsasama-sama po tayo. Sasamba po tayo, magpupuri tayo sa Panginoon. Sana po pag-uwi po natin, patuloy tayong sumusunod sa ating pong Panginoon. Gusto po natin ng pagpatuloy na pagpapala ng Panginoon.
patuloy po tayong sumusunod sa Panginoon. Praise God po, yan pong mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo pong lahat yung mukuha at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Muli, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay malayang nakasamba sa iyo sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na sa umagang ito nakita po namin ang halimbawang pagsamba, Panginoon, na ginawa ng mga pantas, Panginoong Yesus, nung ikaw ay kanilang dalawin sa lugar na iyong kinaroonan. Ang mga pantas na ito ay nagbukas ng kanilang mga kamay sa kanila pong paghandog sa iyo, Panginoon. Sila po ay nagbigay ng ginto, kamanyang at mira, Panginoon, pagkilala, Panginoon, sa iyong pagkadiyos at sa mga kinaharap po ninyo sa mga darating na panahon ng inyong buhay, Panginoon. Salamat po sa halimbawang ito, Panginoon, na patuloy na nangyayari, Panginoon, sa aming kapanahunan, na mga tao ay patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng mga regalo, Panginoon, bilang halimbawa sa iyong unang ginawa, Panginoon, Ama, na ipinagkaloob mo ang Panginoong Jesus para po sa bawat isa sa amin, sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Salamat po sa ginawa ng mga pantas, Panginoon, na nagbigay din at patuloy nagbibigay ng halimbawa, magandang halimbawa na dapat tularan, pamarisan ng bawat isang nananampalataya sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa amin pong patuloy na pagdiriwang, Panginoon, ng iyong kaarawan. Hayaan mo na patuloy ka naming maranasan sa amin pong mga buhay. Patuloy kaming magsilbing halimbawa, patuloy kaming magsilbing pagpapala. At dalayan din po namin ang inyong patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mga kapatid na nandito ngayon, Lord, patuloy pong ingatan at pagpalain ni Bus, sa kanila ang iyong nag-uumapaw na pagpapala ngayong darating na Pasko, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pagdiriwang, maging mabiyaya ka sa kanila. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Patuloy na ingatan po ninyo kami at gabayan. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless everyone po. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating MC. Praise God. Tukutap kong pasibayo, panalangin tala po din kaya tamang kalub. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, minsan pa po ginulalapit kayo pong pasibayo, kaya kayong harapan, O Lord God. Tunepin po ang diwa ng Pasko, O Lord God. Ika po, O Lord God. Kaya Lord, salamat po, Ginoo kayong biyayo, na binyayo kaya kami, O Lord God, para iligtas yo kami kayong kamatayan, Ginoo. At salamat to mo rin po, Ginoo, kayong lugod yo ka rin bawat metong kaya kami, O Lord God. Kabilada po ding kahinaan mi, kasalanan mi, O Lord God, at yo ka palagi kayong lele mi, O Lord God, na andang kaulan kami at tapikan kami, O Lord God. Kareng kahinaan mi at pagsubok, ka-encounter mi kayong aldol doming biye, O Lord God. Kaya Ginoo, patuloy kayo pong manguna kareng biye mi, O Lord God. Di na nyo kayo pong lugod, kareng kaya kaming puso, Ginoo. Magpalakasan kami kayong mikakapatad, mikakahalugod, Ginoo. Kareng kaya kayong salita, O Lord God, na palaging magpaalala kaya kami. Deni po, O Lord God, maging kalakasan mila po spiritual, O Lord God. At salamat po, O Lord God, kayong pamanatabi kining service mi ngayti, O Lord God. Salamat po ka rin pagpapala na pagkalubyo kayong haldoldo, Ginoo. At salamat mo rin po, Ginoo, king kalakasan na pagkalubyo kaya kami. Kareng blessings, O Lord God. At Lord, dalangin mi po, O Lord God, kayong pansamantalang pa aming kawakawanin mi po, Lord God. Ingatan nyo kayo po at kayong susunod po. Sunday, Ginoo, dalay kayong pasibay Kenny para pasalamatan daang pasibay at sambanda kami. Sambanda ka, karembiyemi, O Lord God.
Lord, patuloy pagkalub nila po ding kalub pong malikom, deni po, O Lord God, magamit la po, king lalong kasusulong ning kaya kayong gawain keti, O Lord God, dinan nyo kaya pong puso na mapagkalub, O Lord God. Dakal pong dakala, salamat Ginoo, babaling ni po yung sablang kapurian, kapasalamatan kaya kayong po. In Jesus' name, Amen. Bago po, habang kinukuha po mga kaloob po natin, isa pong paalalang announcement po, sa darating pong 23, ni pa, yung pong Christmas concert. Yun na po, Christmas concert po ng ating pong mga sa music team. Sana po suportahan po natin ito, ano po, at magpapasimula po ito ng alas 5 ng hapon hanggang pong alas 8 ng gabi. No po, kaya't muli po, inaanyayahan po namin ang bawat isa ng mga kapatid at sana po makapag-invite din po tayo ng mga kaibigan po natin, kamag-anak at kasama natin, ano po, upang sama-sama po tayo na magpupuri at sasamba po sa ating Panginoon. Ito na po, before po sa linggo po na pagsamba po natin sa Panginoon, sister, sige. Okay, para ano na lang po, may dagdag po ni Sister Maika. May dagdag lang po ako. Yung Night of Worship and Christmas Carols, bale, sabay-sabay po tayo dito, kakantahan po tayo ng worship ministry, and at the same time, sabay-sabay po tayong mag-worship kay Lord. Bigay po natin yung lahat ng papuri, pasasalamat natin. Dahil itong celebration na to is para naman talaga kay Jesus. So, yung ano po, mag-start po siya ng 5:30, bali yung sa 5:30 po nun, magpapa-film showing po kami. Bali, mga 20 minutes plus lang po siya para sa mga kids. It's about the story of Christmas. So, gusto namin na habang bata pa tong mga chikiting natin sa church, gusto natin na alam nila yung story ng Christmas. Para kanino po ito? Ano yung nangyari dun sa Bethlehem? Lahat ng yon. So, animation po siya. Hindi naman po para pang bata lang. Lahat po. Kahit ako tsaka si Jay, pinanood po namin, nakakatuwa po. From the very start na before siya pinanganak hanggang sa napanganak po si Jesus Christ. So, yung mga kids, baka yung mga parents po hindi po nila alam, magpe-present po sila on the 23rd ng gabi. After po ng Christmas carols, magsusuot po sila ng red shirts or dress or polo. Basta red po yung outfit ng mga kids. Tapos yun, doon na lang din namin po ibibigay yung pang-Christmas sa mga babies natin sa church. Yun lang po. Gaya na po ng sabi ni Pastor, imbitahan po natin mga kaibigan natin, kapamilya, at sabay-sabay po tayo dito mag-celebrate ng Christmas bago po yung pagsambahan sa 24th. Maraming salamat po pala sa lahat ng suporta, sa lahat ng bigay. Thank you so much. So, nakita naman na po natin po, a night of worship. So, sana po nandito po tayong lahat para sama-samang sumamba po sa ating Panginoon. Okay, parang malamig parang tahimik natin. Silent night na. Praise God po. Salamat. So, yan. Kita-kits muna tayo ulit sa linggong darating po. At siyempre, before po sa linggong darating, yun po muna. Saturday sister. Saturday yun. So, tapos kinabukasan, yun, sasamba po tayo sa Panginoon. Okay? Kaya magkasunod-sunod yan Kaya kung ilagay pa po natin sa Lunes, siguro okay na po yun. And then, at that time po, yung Tuesday po noon, sa mga dumadalo po sa prayer meeting, wala tayong prayer meeting noon. Yung Tuesday po ng di ba Christmas is Lunes. Yung Martes, wala tayong prayer meeting doon. So sa mga bahay muna tayo sama-samang mananalangin. Tayong lahat, sama-sama tayong manalangin. Yung pong alas 6 po ng hapon, mananalangin po tayo. Pero sa Tuesday na yan, atin pa po tayong prayer meeting yun nga, dinidiscuss po natin yung patungkol po sa Christmas, Pasko. And ito pa,
Masaya po ako na malungkot. Sorry, Brother Hendrik, sasabihin ko na, kung nakatalo na naman ni Brother Hendrik, iiwanan niya tayo. Sa darating pong 23, mama ko, alis din po sila. Di ba? So, God bless, Brother Hendrik. I-bless kayo ng Panginoon. So, yun, darating din yata ang April sa sunod na taon, alis din si Nana. Sister Louie. So, kayo mga lingwan na susulat na kayo po na. Hindi kayo makakarating sa Christmas na yun, a night of worship niyo po. So, pag-pray po natin sila. Okay? Mamaya din po, may pagkatapos nito, mayroon tayong ikakasal sa Florida. Tumayo na po tayong lahat para po sa closing prayer natin. Okay, hallelujah. Lord, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa mga ginawa mo na sa aming mga buhay at patuloy na gagawin pa, Panginoon. Patuloy po kaming naghahanda, Panginoon, para sa mga gagawin mo sa aming mga buhay. Lord, patuloy na ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Ingatan mo kami, gabayan po ninyo kami, Panginoon, at patuloy po ninyo kaming gamitin sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na sa darating pong mga araw, sa 23, alis po ang aming mga kapatid, si Brother Endring, ang kanyang may bahay, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na ingatan mo po sila, gabayan po ninyo sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, hayaan po ninyo na makarating po sila sa lugar na kanilang pupuntahan ng maluwalhati, Panginoon. Patuloy silang maging pagpapala sa kanilang pamilya at sila man din sa kanila, Panginoon. At kami rin po dito, at patuloy po ninyo kaming ingatan, gabayan, Panginoon. Lord, sa oras din pong ito, inaalala po namin, Panginoon, mga kapatid po namin sa ibang bansa. Yung mga kailan lamang po'y umalis, Panginoon. Brother Brian, Panginoon, ano man po ang kanyang kalagayan ngayon, ingatan mo po siya, Panginoon. Patuloy na maranasan kanya sa kanyang buhay, Panginoon. Si Brother Alex, Sister Janet, Panginoon, Lord, patuloy mo pong i-bless at ingatan ang kanilang mga buhay at patuloy kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. At sa mga mahal nila sa buhay, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na nasa ibang bansa, Panginoon, hindi ko na po mababanggit ang kanilang mga pangalan. Kilala mo sila, Father God. Lord, ingatan mo po sila. Gabayan mo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yung asawa po ni Sister Edith, Panginoon. In the name of Jesus, ingatan po ninyo, Panginoon. Gabayan po ninyo, Father God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po ang mga pamilya po namin, mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa. Bless them, Father God. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. At sa bawat sa amin na nandito ngayon, magkasama po ng mga kapatid na hindi po namin nakasama ngayon, ingatan mo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, hayaan po ninyo na ang Paskong ito'y maging masayang-masaya ang bawat sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito pong aming panalangin. Amen and amen. God bless po. Saglit lang po, mayroon lang po akong sasabihin sa music team. Ano po, saglit lang po. Okay na po ito. God bless po sa bawat isa sa atin. Benediction prayer. Excited yata ako. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Lahat po ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless us all po. Saglit lamang po yung mga music team. Atin ko pong sabyan kay kayo. Amen. Hallelujah.